Meron pong isang pinagpipistahan na kwento ngayon ang ating mga kababayan. Ito yung clickbait na ginawa at inilabas, ipinost nitong si Direk Daryl Yap tungkol sa the rape of Pepsi Pepsi Paloma. Paloma. Ano ngayon ang lumalabas sa publiko na si Bossing Vic ang nang talaga? Ano ang gusto mo, Direk Daryl? Ang wasakin? Si Bossing Vic Soto? Wala kang alam. Ano ang sabi ko sa'yo? Bakit kailangan mo pa itong gawin? Ano ang iyong layunin? Gaano katotoo na inaalam nitong si Jack Roberto sa kanyang kapatid kung sweet ba sa set sina Barbie at David? Maaari. Totoo ba na lagi silang magkatabi? O meron bang napapansin si Teresita o si Sanya nakakaiba tungkol dito sa dalawa? Kasi kung wala red flag, bakit magkakagano ng babae? Yan eh. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Yung you didn't quit. Ibig sabihin, si Jack Roberto ang nag-quit? Kumusta na po kayo uli mga pinakamamahal naming kachika? Tapos na po ang Pasko, lalo na ang bagong taon. At happy Three Kings na po sa inyong lahat. Lahat ay natatapos. Pero ang maiinit na chika at kontrobersiya dito sa ating programa, hindi mawawala. Walang kupas, di ba naman Romel Chika? Tama ang bilis ng panononsing, bilis na mga intrigang maririnig po ninyo. Ay, ano naman kaya matasabi ni Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutor. Siyempre, dito pa rin kaming tatlo. Tuloy-tuloy ang pagbibigay sa inyo ng mga showbiz intriga at showbiz balita at siyempre tuloy pa rin ang maiinit namin opinyon. 2025 na ha. 2023 niya inumpisahan niya mga opinion na yan ha. Baguhin mo yung alam mo na itatawid mo nang wala yung mga opinion na ganyan. Okay, go! Siyempre, dito kaming tatlo magbibigay sa inyo ng mga showbiz intriga. Walang na iba. Go! Yun ang nabago. Medyo lock. Okay, go. Siyempre, nandito po kaming tatlo sa inyo. Gigisingin namin kayo sa aming mga showbiz balita at siyempre, ang mga maiinit na mga intriga galing mismo sa mga artista. Ay nako, simula pa lamang po mga kachika. Heto, naghahalakaka na naman tayo. Siyempre, sa kabuuan ng ating show, ganyan ang magaganap. Dito lamang po sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Nakakaaliw ka talaga. Sobra mo akong inaaliw ngayong mga oras na ito. Hindi, para Di ba? mawala yung stress ko. Nandun yun eh. Parang gusto niyang lumuwa ako talaga, di ba? Ayan po mga kachika. Siyempre kami pong tatlo ay maligaya ngayon at siguradong lahat ng dabarkad sa buong mundo ay napakasaya dahil kinatigan po ng Court of Appeals ang naunang desisyon ng Marikina Regional Trial Court na ang Tito Vic and Joey po ang tunay, lehitimo at legal na may-ari ng titulong Iit Bulaga! Ayun Ayan, diba? Sabi nga ng iba, meron pang isang option sa Supreme Court. Pero mas marami nagsasabi, nako, mas malabo pa yan sa sabaw ng ginisang. Pusin! Ayun! Yun ang sabi nila, nako, hindi na marireverse yan sa Supreme Court. Kasing labo na yan ng sabaw ng pusin. Naku, talagang Diba? wala ka na makitang diwalag doon. Oo, Kung itim nun, no? At saka napatunayan ng Tito Vic and Joey na kanila talaga lehitimo silang may-ari ng Itbulaga, ng titulo at hindi na maaaring gamitin pa ng kahit sino. Ang ganda ng buena manong tao ng TVJ. Inilaban nila ito ng Oo, todo-todo at alam nila yung kanilang ipinaglalaban ay nasa tama. Kaya naman hindi sila talaga bumitiw, di ba? Pero bukod po sa issue ng pagkatig po ng CA, ng Court of Appeals sa Marikina RTC, meron pong isang pinagpipistahan na kwento ngayon ang ating mga kababayan. Ito yung clickbait na ginawa at inilabas, ipinost nitong si Direk Daryl Yap tungkol sa plano niyang i-produce at gawin na pelikulang The Rape
of Pepsi Pepsi Paloma. Paloma. Isang araw ay nag-text sa akin si Daryl. Sabi niya, Nanay, pwede ba kitang tawagan? Hihingi lang ako ng opinion mo at saka advice. Sabi ko, oo. Then nag-usap kami. Sabi niya, Nay, bakit kaya tinanggihan ng Viva itong pelikulang plano kong gawin? O Pepsi Paloma. Sabi ko, talagang tatanggihan ni Boss Vic Del Rosario yan. Dahil ang kanyang pakikipagkaibigan sa Tito Vic and Joey ay malalim pa sa alam mo. Ang singing career, ang recording career ng Tito Vic and Joey ay nagsimula sa Vicor kay Boss Vic. Oo, tama. Di So ba? malalim talaga. Malalim. Hindi niya talaga papayagang siya pa ang maging dahilan para Oo. na-produce at lumabas itong pelikulang ito. Sabi ko sa kanya, Direct, bakit gusto mo pang ilabas ito? Itong The o Pepsi Paloma na sinasabi mo. Mismo si Coca Nicolas sa isang panayam ay sinabi niya na walang katotohanan yan. Ang dating manager namin ang gumawa niyan. Ang namayapang si Dr. Ray de la Cruz Oo. para pag-usapan at mabuhay ang karera. Pangalawa, kwentong kotsero po ito mga kachika. Isipin ninyo, sabi ni Direk Darrell ay menor de edad si Pepsi Paloma nang siya diba? Nung pong mga panahon na yon, kapag ka ikaw ay nang rape ng minor de edad, habang buhay po yan. Habang Kulong, buhay na pagkakulong. kulong yan. Oo. Mhm. Bakit po namayagpag pa rin ang Tito Vic and Joey sa mundo ng telebisyon at pelikula nang wala namang kaso? Kaya ito po ay isang urban legend na tinatawag. Isang kwentong kotsero na wala namang naniniwala pero pinasubo para wasakin sila sa publiko. Pinag-usapan Oo. mo itong trailer na ito. At kasi may name Teaser. oo. Oo, may may pangalan name talaga drop. ni Vic Soto. Kaya ikaw ano to? Alam mo, una kong naisip, bakit ngayong mga panahon ito inilabas ni Direk Darrell Yap ang teaser na yan? Oo. Una, The Kingdom. Oo. Sikat na sikat. Kumikita, matagumpay. Mhm. Wawasakin si Bossing Vic. Hindi siya kikibo dyan, hindi niya i-dignify ang kwento na yan. Pero nakapanira ka na, Direk Darrell Yap, ng isang pamilya, ng mga kaibigan ni Bossing Vic Soto at mga kasamahan. Binanggit mo pa ang pangalan. Ano ngayon ang lumalabas sa publiko na si Bossing Vic ang nang talaga dahil ang sagot noong tinanong Oo. ni Gina Alhar ay nirape ka ba ni Vic Soto? Oh, di ba ganon? Oo. Acting na acting din Ah, sila. sige. Kunwari, ikaw daw si Gina Lahar, di ba? Okay. Tatanungin mo ako, di ba? Totoo ba na ni-rape ka ni Vic Soto? Isipin mo yan, Ano? walang respeto. Ako, ang tingin ko kay Direk Darrell Yap ay isang witty director. Natutuwa ako sa kanyang mga atake paminsan-minsan. Pero this time, hindi mo ako kasama sa gusto mong palabasin. Ano ang gusto mo, Direk Darrell? Ang wasakin si Bossing Vic Soto dahil sa tagumpay ng The Kingdom? Anong gusto mo? Ang wasakin din ang nalalapit na pagkandidato ni dating Senate President Tito Soto? Kaya mo to pinalulutang? Ang wasakin mo rin ang imahe ni Joey De Leon? Ano? Ano ang gusto mong palabasin dito? At ikaw pa siguro ang isa sa pinakahuli na maaaring maglatag ng kwento ni Pepsi Paloma kahit pa magkababayan kayo sa Olongapo. Wala kang alam. Ano ang sabi ko sa'yo? Bakit kailangan mo pa itong gawin? Ano ang iyong layunin? Kasi ganito, pinag-usapan to. Oo, pinag-usapan. Pero ang tanong, pinaniwalaan ba? Ayun. Diba? ang Yun tanong eh. dyan, oo. Mhm. Tama. Maraming tanong dito kasi magmula nang lumabas yung teaser na ito, yung mga natutulog na imahinasyon. Oo. Nagising. Nagising. Nagising talaga kahit na sino makapanood na walang alam sa kwento, magiging tutok dito sa kwentong ito. Totoo. Oo. Yan. Kaya ang paglalatag ng kwento, meron po yung limitasyon. Aba, huwag namang magsulat ng kwento ng dahil lamang sa personal na kagustuhan at atake. Meron tayong tinatawag na respeto sa ating kapwa. Dapat nandoon pa rin yun. Hindi nawawala. Matindi ito. Oo. Ewan ko kung paano tatanggapin ni Bossing Vic Soto na binanggit ang pangalan niya sa isang senaryong hindi maganda talaga at makawawasak sa kanyang pangalan kung paniniwalaan. Oo. Diba? Correct. Nakakalungkot. At ang nakakaro ka lang, bakit naman si Direk Darrell Yap, di ba? Nung panahon ba yun, palagi natin 1982, buhay na ba siya? Ewan ko kung ano mang
Habang edad Oo. siya ngayon, wala na akong pakialam kung kailan siya isinipot sa mundo. Ang sa akin, yung respeto sa ating kapwa. Okay lang, director ka, gumagawa ka ng mga pelikula, sumusulat ka. Pero sana, yung linya ng respeto sa kapwa, huwag mo namang kalilimutan. Yun lang naman yun di ba? Oo. Ikaw nga, nirespeto ka sa kabila ng mga pinaggagawa mo pag panahon ng eleksyon. Ay, oo. At saka sino magpo-produce ngayon nitong pelikula mo, The Rape of Pepsi Paloma? Tinanggihan ng Viva Films. Tinanong mo pa ako, ano kaya ang dahilan? Anong basa mo, nanay? Bakit ito hindi tinanggap? Sabi raw kasi ni Boss Vic Del Rosario, humanap ka na lang na ibang producer. Huwag kami. Oo, tama. Hindi ko to ipoproduce. Andun yung respeto, di ba? Yung importansya, yung pagpapahalaga sa isang pinagsamahan at pagkakaibigan. Kaya, Direk Darrell, magmumugka at baka sakaling gumaganda ang pananaw mo sa buhay. Hindi tama yan. Mangwawasak ka ng tao nang hindi alam ng publiko kung ano ang iyong gustong mangyari. Oo, biriin mo, isang araw yata 15 million views. Oo. Kaya nga Ang daming na. Di ba? Ganon ka-interesado. Ano pa yung nabasa mo na Ay, maraming nagko-komenta doon, di ba? Na tapos sinasagot ni Direk. Talagang, sinasagot niya talaga, niya na wala parang- talaga. Oo, na parang sabi niya, wag na kayong mag-react na mga kasamahan ni Pepsi Paloma dahil hindi ko naman ikukwento kung ano yung mga pinaggagawa nyo noon, yung pagdudrugan nyo noon. Mga ganun. Lahat na nagko-comment sa kanya, sinasagot talaga ni Direk Darrell. Talaga para lang mapag-usapan talaga, nagwagi talaga siya sa goal niyang mapag-usapan talaga. Ito yun Yung clickbait. Yung Ang clickbait, ginawa lang para makakuha ng atensyon ng publiko? Paano yung winasak na pangalan? Ayun. Wala na. Paano si Bossing Vic Soto na ipinagsigawan pa na ng kay Pepsi Paloma? Ano ngayon ang mangyayari? Di ba? Ngayon, ang pangyayari ngayon dyan, panonoorin ngayon ng mga taong nakanood ng 15 million views kung ano ang laman ng pelikula. Sino ang magpo-produce? Yan ang katanungan ngayon. Yun ang... Ang magpo-produce yan ay katulad lang din ni Direk Darrell Yap na merong layuning wasakin ng mga pangalan. Yun lang yun. Wala nang iba pa. Oo, at Yun lang. Marami na rin nagko-comment dito na mga broadcasters, Oo. mga marami na rin. Katulad na si Iga, nag-comment na rin. Oo. Nasabi niya, Si Batang Manila to, Ang dami. bigay na rin. Oo. Si Chris Ulo. Oo. Di ba? Ano wasakin ng Tito Vic and Joey? Alam mo naman na muog na itong trio na ito. Alam mo kung gaano karaming Pilipino ang kanilang pinaligaya sa kanilang atake ng komedya. At alam mo rin kung ano-ano na ang narating nila sa buhay. Pero gusto mong harangan, gusto mong wasakin, kung gusto mong palabasin, Direk Darrell Yap, na ikaw ang pinakamatalinong direktor, ikaw ang pinakamagaling na manunulat ng mga istoryang ganito, ano mangyayari sa ganyang adhikain mo? Hindi tama yan. Hindi tama yan. Magkaroon ka ng respeto sa kapwa mo. Yun lang yon. At saka natapos na yun, di ba? matagal ng ilang Tagal taon na ang yung lumipas. tapos yan, no? Saka yung kay Bossing Vic Soto, masyado kong naapektuhan, lalo na ang mga Dabar Cats, dahil binanggit yung pangalan. Oo. At ang senaryo ay di ba? Ginising niya ang kamalayan ng mga Pilipino na si Bossing Vic Soto, ang Tito Vic and Joey ay mga walang hiyang tao. Yun yun. Sino ang walang hiya? Yung mga tao na tinutukoy mo o yung nagpapalabas na walang hiya sila? Yun lang ang aming katanungan. Kakantahan mo ba si Direk Darrell Yap? Ay, di kakantahan ko siya. Ano? Ay, Kakantahan ko mo siya talaga ng siya. Sinong dakila? Sino ang tunay na balo? Sinong mapalad? Sige. Sige, Oh. diretso pa. Mondal Rosario yan. Oo, nag- Mondal Rosario. Yung Composer, simulat. singer. Dr. Mondal Rosario. Hindi yung action star ng Mondel Star. Si Mondal Rosario, yung gumawa ng CFM. Oo. Nag-arrange kay Richard Reynoso. Iba naman yung sinasabi, artista naman yung Mondero Sayo na Oo, yan. Monsur yun. So, sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Yung tumatawag ng habag. Sinong mapalad? Kantahin nga natin para kay Direk Darrell Yap. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? Yan bang sinilang? Na ang pag-iisip ay lubos o ang isip. Ngunit sa pag-ibig Ibig ay kapos. Yan. Sa respeto at pag-ibig ay kapos. Ay nako,
Nakakaloka talaga. Nakakawindan Oo. talaga yan. Oo. So, Nagbagong bigla ang pananaw ko kay Direk Daryl Yap. Witty director, sabi ko pa naman, di ba? Oo. Pero mahusay na director. ano kaya itong gagawin niyang ito? Ano ang kanyang layunin? Yung motibo. Tama. Yung motibo ang mahalaga dito. Ano yun? At saka alam mo, kahit anong panggagawin niya, kahit mag-sorry pa siya, kahit kung maghihingi pa siya ng paumanhin sa mga taong na naibanggit doon katulad ni Vic Soto, ay damage has been done. Napanood na ng lahat, Wasak diba? na ang Wasak pangalan. Na, oo. Na sana ay hindi naman pinaniniwalaan talaga. Okay, dito na tayo sa... Naku, nakalulungkot itong kwentong ito. Ay, naku, ito rin. Grabe. Ang mga Barda fans Oo. ngayon, ang mga supporters ni na Barbie Portesa At David Licauco. Oo. Nalulungkot na hindi mo maintindihan, masaya ba o paano. Pero syempre, yung mga fans ni Barbie at saka ni Jack Roberto, ano yung tawag sa kanila? Barda. Hindi, Barda kay ano? Kay David yun eh. Barjack. 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 Ano hindi? Jack Bar. Jack B. Oh, di ba? Jack. Akala ko tapos na itong mga ganitong Hindi. kwento, di ba? Hindi Oo. 7 taon silang naging magkarelasyon. Oo. Na gustong-gusto natin dahil ito'y isang tambalan sa tunay na buhay na hindi talaga natin kinakitaan ng kaartehan. Tahimik. Tahimik lang sila. Basta ang alam lang nila ay nagmamahalan sila. Na wala silang ipinakikita sa mundo na kung ano-ano. di ba? Yes. Pero hindi sila nakalusot. Hindi nila napaglabanan. Yung tinatawag na 7-year itch. Di ba? Ay, oo. Yun eh. Pag nalampasan mo daw yan, yung 7-year itch, parang nakaano ka na eh. Nakalusot Yung ka mga na. pagsubok, yung pag-ibig. Nalampasan nyo na, di ba? Ikaw, ano sa palagay mo, ang totoong dahilan kung bakit sila naghiwalay sa kabila ng 7 taong pinagsaluhan? Kasi nung una pa yan, di ba, magmula nung lumabas yung Barda, parang siyempre ikaw ang lalaki, maiisip mo na parang, ay, tapos yung partner mo pa, taliwas sa gwapo, matalino, alam mo yun? Guwapo rin naman si Jack Gwapo Roberto. yan, pero iba rin yung appeal nito kasi si David David. Licauco na Oo. talagang pinapantasya ng lahat. Oo. Nung una, di ba, sabi, supportive pa si si Jack. Si Jack. Pero nung naglalaon na lumalabas na yung, ay, Parang nai-insecure Oo, na. meron na. Parang may selos factor may na. selos na. Ako naman natatanaw ko dito na isa sa mga dahilan. Bagaman hindi ito yung siguro pinaka, yung oras. Ayan. Mula nung si Barbie ay ginawa ang pulang araw bilang si, anong pangalan niya doon? Naku. Naku, hindi mo na naman alam. Adelina. Si Adelina. Si Teresita. Si Teresita. Si Rosie Sanya. naman, si Oo. Di ba? Rosie si David. Teresita, si Sanya. Sanya. Nakapatid ni Jack Roberto. Roberto. Mula nung gawin niya yon, syempre, matindi kasi ang taping shooting Ay, nito. oo. Una sa malayong lugar. Pangalawa, madalas silang magkasama. Yun talaga. Yun talaga ang Alam mo, pinakamahirap. yan ang mga tukso ng mga artista. Huwag na tayo lumayo, ang dami-daming artista Oo. na dahil sa laging magkasama sa trabaho, nakakalimutan na meron silang mga karelasyon na umaasa. Yun. No? Tsaka yung pag-aarte nila, nauuwi na sa totohanan kasi nadadala sila ng emosyon. Hindi, at saka yung pagiging malapit sa isa't isa ng madalas, nakakapagpa-develop yan ng emosyon. At saka lalo na yung kung yung lalaki masyadong maalalay sa kanya, di ba? Marespeto sa Marespeto babae. sa babae. Siyempre, alam mo na yung babae, di ba, may sinasabi na marupok ang mga puso ng babae, di ba? Madali silang ma-inlove. At saka hindi Mas lang yun. marupok ang puso ng lalaki. Ay, Oo, di ba? Marupok, mapusok. Oh, yun yun. Hindi, at saka eto, magpakaseryoso tayo. Nakikita ko ba na si Barbie kasi ay isang agresibong aktres na maraming gustong marating. Narating na niya yung kanyang pangarap, pero meron pa rin kulang para sa kanyang sukatan. correct. Natural, Ayun. di ba? Marami siyang dreams, gano'n. At saka dito, magmula nagbarda, silang nagtatwo, uminit lalo ang kanyang pangalan. Aminin natin yun. Kaya di ba, ikaw bilang artista, eto na yung pinapangarap mo magningning, marinig ng lahat, bukang bibig ng lahat na, ay, ang ganda naman ng Oo. tambalan. Kaya parang, ay, eto na to. At saka siyempre, kakagapin niya na yun. Oo. Di ba, nandun na yun, alam mo, papababayaan niya pa yung career niya. Ito, may doon. nagkwentong Oo. source sa akin. Gaano kaya ito katotoo? Ay. Hindi ba si Teresita at saka si Adelina magkapatid doon sa Pulang Araw? Siyempre, lagi silang magkaeksena. Nagkahiwalay na lang nung dumagundong na ang gera. Dahil kanikanyang ano na sila. Dahil itong si Teresita ay itinago na ni Dennis Trillo. Gaano katotoo na inaalam nitong si Jack Roberto sa kanyang kapatid
magkapatid kung sweet ba sa set sina Barbie at David. Maaari. Totoo ba na lagi silang magkatabi? O meron bang napapansin si Teresita o si Sanya nakakaiba tungkol dito sa dalawa? Maaari, pwede yun. Pwede yun kasi magkapatid naman sila. At saka alam din naman ni Sanya na matagal na silang magkarelasyon. At saka siguro tinatanong ni Sanya si Jack Roberto, talaga bang ano kayo? Kasi parang nakakita ko doon, very sweet si David. Ay palagay ko, Ano? hindi naman gagawa si Oo. Sanya ng Ay, salita. tayo. siyempre, Oo. hanggat maaari, ayaw niya mag-isip yung kapatid Oo, niya. oo. Lalo na walang... Pero mas pinagkakabalaan. naniniwala ako doon sa inaalam ni Pwede Jack yun. Roberto mula kay Sanya kung totoo ba nakakaiba na ang ikinikilos ng Barda. Yung galawan sa Oo. taping. Ay, Tsaka hindi mo iiwasan yung pagka-develop ng dalawang Oo. tao na lagi Ay, magkasama, lalo na kung may magandang ipinakikita. Sayang ito dahil napapanood ko yung mga panayam kay Barbie na sinabi pa niya na mula nung dumating siya sa buhay ko, parang siya yung lucky charm ko. Diba? Kasi lahat ng magagandang opportunities dumarating sa karir ko at napag-uusapan na pala nila ang kasal. Ay, oo. Diba? Siguro yan yung kasagsagan ng mga 1, 2, 3 years pa sila niyan eh. Kasi ang panahon talaga, nagbabago talaga ang mga gusto eh. Ikaw ba'y naniniwala na isang araw ay nagising lang si Barbie na hindi na siya ganun ka In love? pwede, oo, kay Jack. O marahil, mag-jump into conclusion tayo. Usually, iba ang mga babae naman pag napapall out of love yan sa lalaki, may ginagawang red flag ang lalaki. Totoo Yan, yun. di ba? Kasi kung walang red flag, bakit magkakagano Oo, ng meron babae? yan. May dahilan May yan. dahilan yan. Tapos siguro, nagpatong-patong bumingo. Oo. Ika nga. Pero napakaganda ng paghiwalay, Ako, nung manood siya ng Taylor Swift Oo. sa Amerika, sinabi ko yata sa'yo, di ba? Oo, sinabi mo sa Sabi akin ko, yan, ba't wala? bakit kaya hindi kasama si Jack Roberto sa Amerika? Ito yung panahon na pwede silang magkasama ng masaya dahil nag-goodbye muna sa pulang araw Oo, si Barbie. parang break. Hindi time niya yun, hindi kasama doon sa Taylor Oo. Swift concert. Sabi ko, merong something. Merong something. Siguro So nahulaan mo na yun na mayroon talaga. Naisip ko lang, sinabi ko kay Romel, ba't kaya ganon? Yun ang naisip ko. Siguro meron ng itong May nararamdaman na, o meron may na. nahuli na or something. Basta may natuklasan. Oo. Eto si Mrs. Ami Fortesa, ang dakilang ina po ni Barbie, babasahin ko po itong sinabi niya. No one knows how much you went through this year, but you stayed strong and didn't quit. Ganon. Pero yung N''T, parang inano niya yun in-emphasize niya. May emphasis yun I'm so proud of you, sabi ni Mami Ami sa kanyang anak na si Barbie. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Yung you didn't quit. Ibig sabihin, si Jack Roberto ang nag-quit? Yeah. At saka parang nang lumalabas na parang may pagtitiis na nangyayari kay Barbie. Kasi ang sabi niya, hindi nila alam kung gaano katindi ang pinagdaanan mo ngayong taong ito. Pero nandyan ka pa rin, nagpakatatag ka pa rin at hindi ka kumalas. Hindi ka bumitiw. I'm so proud of you. So, ibig sabihin, si Jack Roberto ang bumitiw. Diba? Parang ganun ang interpretasyon ko. Bumitiw kasi na pag-isip-isip niya na parang, alam mo yun, nilalamon na siya ng selos. At insecurity. Diba? Nakakalungkot. At siguro kung si Jack Roberto naman ang kumalas dun sa nila, baka siguro naisip na yung Jack Roberto doon na sabi niya, wala naman siya siguro na itulong kay Barbie. Kasi tignan mo naman yung career ni Barbie ngayon, talagang umiindagyo pa taas. Pero ang naitulong wala. niya, Oo. inspirasyon. Inspirasyon. Ayun lang. Pagmamahal. Oo. Nakita naman natin kung paano sila nagmamahalan, di ba? In fact, sabi pa nga ni Jack Roberto nung ginagawa yung bahay niya, di ba? Oo. Para bang ito na yung magiging tahanan namin. Oo, di ba? Parang ganon. Correct. Pero alam mo, yung mga pangarap kasi ng isang magkarelasyon, nagtatalo din yan Kung ang babae, maraming gusto pang mangyari, maganap sa kanyang buhay at karera, natural, mababawasan ang panahon para dito sa karelasyon. Oo. Tapos itong si lalaki, tumigil na sa pangangangarap, samantalang yung babae. Tuloy-tuloy. Agresibo pa rin. Oo. Di ba? Sabi nga ni Juris Dr. Channel, ako man si Jack Roberto, maaapektuhan ako. Pinapanood ko nga lang yung mga interviews nila Talagang
talagang bardang-barda na ang gusto ko. Sweet Ay, na Sabi sweet niya. naman. Kaya hindi maiaalis si Jack Roberto, kung siya ang totoong bumitiw, meron din sigurong pride bilang isang lalaki si Jack Roberto na dito na muna ako sa isang tabi. Magpapaubaya na lang ako. Ganun ba yun? Hahayaan niya? Kaya rin siya bumitiw o dahil marami na siyang nagawang palso na akala niya Red flag. Oo, mga red flag. Na parang, ay, wala na talaga to. Eto na to eh. Dumating na sa sukdulan talaga. Pero nakapanghihinayang. Nakapanghihinayang. Oo. Nakapanghihinayang na relasyon na umabot ng 7 taon. Huwag na tayong lumayo pa. Eh di ba si Jam Villanueva at saka si Anthony Ay, Jennings oo. Kasama. at saka si Maris Racal. Oo. Oh, nagkakasama palagi sa shooting at taping sa trabaho. Anong nangyari? Na-develop. Parang ganun din ito, di ba? Nagkahulugan din. Supportive si Jack din, si Jam din supportive. Nung una, ganun din, Tapos oo. hanggang wala na, naiwanan na sila. Oo, nakakalungkot. Sana magkaroon pa ng pagkakataon na magkabalikan sila. Pero sabi naman ni Barbie, di ba? Beautiful goodbye. Maraming salamat sa ating pinagsaluhan sa loob ng 7 taon at pinagpapasalamat ngayon. Pero naintriga ako doon sa Yung wish niya. bandang oo. dulo. Sana makakita ka ng isang tao na deserve mo. Ibig sabihin, hindi pa rin siya deserve ni Jack. Kaya nga may mag-iisip ka talaga dito sa mga post ni Barbie. Kasi wala naman sinabi si Barbie na reason Correct. kung bakit sila nagkahiwalay. Si Jack naman hindi pa rin nagsasalita Oo. habang nag-uusap tayo ngayon. So, ang lahat ay tandang pananong. At lahat may kanya-kanyang kwento na naman ito. Hindi Oo. pa ito Lalabas ito. yan. Hindi pa tapos to. Nagsisimula pa lang. Oo. Nagsisimula pa lang. Pero palagay ko mga 2 months back, 3 months back, meron na ito. Meron na silang hindi pagkakaunawaan na na-trigger na lang ngayong Enero nang ilabas ni Barbie talaga yung kanyang sinabi na Oo. tapos na ang kanilang relasyon. Ay, naku. Ano ang kantang para sa kanila? Ay, di kakantahan ko sila ng Please release me, let me go. Engelbert So Humperdinck. I don't love you anymore. Diretso mo. Sige. And say whatever you do. Ayan. Forgive me, and I will love you anymore. I will love you anymore. Ano ba talaga? Sana man lang I don't love you anymore. I still love you anymore. Oh. Please. Please release me, let me go. So I don't love you anymore. I don't know whatever you do. So I could remember what you say. I don't know what to do. Alam mo, What to say. ang pag-asa pa naman natin, baka Oo. sakali Oo. na magkita pa rin sa magkabalikan? gitna si Barbie at saka si Jack. Pero sa kinanta mo na yan, tuloy-tuloy Mukhang na. talagang wala nang balikan. Wala nang pag-asa. Barda na ang Oo, panalo wala dito. na. Oo, di ba? Ay, nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Ito na nga ang Oh. ating blind item for today's video. Ang bibida rito ay isang female personality. Hoy. Ano ang linya nito? Pag-arte, pagkanta, pagmumodelo, ano? Ay, pagkanta. Okay, oo, pagkanta. sige, Ito go. talaga ba? Itong singer ito, itong babaihan na ito, ay talagang gumawa naman talaga ng pangalan. May May pinatunayan. pinatunayan at talaga namang maraming pinataob na mga records to kundi talaga nag-hit talaga ang kanyang Oo kanta. nga. Okay. Oo, dahil sa kakaiba niyang estilo sa pagkanta. Pero alam mo, yung image na kasi, iba, taliwas sa kanyang personalidad. Okay. Kung ang image niya sa pagkanta ay mahinahon at lahat-lahat simple sa personalidad, baliktarin mo yung sinabi ko sa'yo. Uy, Ito ba Grabe dahilan siya. ba't binitiwan na siya nung kanyang kumpanya? Oo. Kasi isa pang binitiwan na din daw siya. Kasi talagang mahirap na i-market. Oh, mahirap nang i-market, mahirap na rin pakisamahan. Oo, mahirap unang-una yung mahirap pakisamahan. Kasi nagre-reklamo ang lahat-lahat dahil moody ito eh. Super moody. Si Mangutera. Sinabi mo pa na kakala mo hindi baguhan kung umasta. Ay. Ano daw, may mga nagsusumbong daw doon sa ahensya na bakit naman ganyan yung talent ninyo? Hindi man lang marunong ngumiti. Yan, Diba? yung mga ganyan. At mahirap pakiusapan. Kaya ang galawan niya talaga, kala mo matagal na talagang Katulad ng ano, katulad Oh, ng parang- usapan na ano. yung pakiusapan na, kunyari, may pupunta ka siyang show. Oo. At syempre, dahil nga sikat siya, syempre magpapalakpak at hihiling. Healing pa yung Healing pa audience. rin. Oh, mag-more, more. Kasi Oh, kasi kapag- more! Oh. More!
More! More anymore. More. Aday, parang wala siyang narinig, Day. Ay. Kahit napakiusapan pa siya, Day, pero makikinig siya ng bahagya, pero May dagdag. kung may dagdagin Ay, go. ang kinembular, hindi siya gagawa ng pagbibigyan ko dahil gusto ko nila. Hindi. Oo. Pagbibigyan niyo ako sa hinihiling ko dahil Sasabihin niya sa PA niya yun. Oo. ganito. Baka pwede ka ba ito kumanta? Sasabihin naman niya. Pwede ba Dakdak. sila? May dakdak. Gusto pa nila kahit pa. Sige, basta. Alam mo, Joke nung lang. una gusto ko yan eh. Kaso nung matagal ay naantok ako, pakinggan ko siya. ganon? Oo, nagtatawag ng antok. Oo. Kahit na buong buo, ang tulong mo sa magdamag, pag napanood mo siyang kumanta sa araw, Oo. hihilingin mo uli na makatulog ka. Correct. Kaya nakita mo, di ba? My sunshine. Di ba ganon? Oo. Eto, nakakatulog na tayo. Eto na nga, di ba? Di ba nagkaroon ng asawa dati? Chiwalay na. Nagchiwalay. Dahil ang nireklamo din ng asawa, di ba, nung lumalabas sa mga Oo, kwento, iba oo, din. oo. Iba- Mahirap ding pakitunguhan. Oo. Mahirap intindihin. Correct. Yun yung term. Mahirap Kumbaga sa kanta, intindihin. mahirap kantahin. Ay, Iba-iba ang tempo. Mahirap gitarahan. Ayun! Ah. Kaya nakita mo, nawala. Oo. Kahit na yung may man nalilink dito, di ba, hindi nagtatagumpay. Kasi siguro, pag sinisimulan ay, kaya Nakikita pala, na. nakikita ka agad. Alam mo, yung pangalan pa naman niya katulog ng more! More! Wala na. Diba? Ay, kaso lang magdadagdag ka. Yun na nga. Kaya- alam mo dito, yung talento talaga, pangalawa na lang yan eh. Ang unang-una attitude. Kapag maganda ang attitude, everything follows. Ay, Diba? oo naman. Tsaka, laging may kapalit, nag-aantay siya lagi ng bayad. Alam At mo saka, iniimbita pa raw yung mga kasamahan doon sa ahensya, sumama na lang kayo sa akin, magtayo tayo ng sarili nating nakita mo, agency. namumuno ng ng grupo. Mayora. Mayora siya, meron siyang ganung pakto na parang, sundin niyo ako. Sundin. Ngayon, Kantahan mo nga kami nung kanta niya. ay! Ako may alam ako yung tagpuan. Ay, Diyos ko, gusto ko, napakalungkot kasi ng mga awiting niya. Na lahat ng kanta niya, talagang kwento talaga ng buhay. Hindi ba nag-duet sila nung isang Oh, actor? yung gusto kong sumayaw, inanan, Pangalanan na natin. Mabagal. mabaga. Nakakantok. pero mahusay ito. Ay, eh. oo. Oo, sayang Pero ngayon, wala na. Nawawala nga. Kung kailan Nawawala. pa naman na-achieve niya na yung Na gusto niyang nakapik na yung Pumayat, ano yan. pumayat, umanda. umanda. Pero alam mo kung ang attitude na may ganun, wala rin. Ito na yun sa papasok, aanin mo ang maganda. Kung ang ugali mo di ba? Hindi, merong What is beauty? Di ba? Yun yun. Hay nako, mga kachika, sigurado to. Kumanta na si Romel ng ng mabagal. O, sa tagpuan. Kailangan pa ba nating i-memorize kung ano-ano itong mga kanta ng babaitang ite? Sigurado lahat kayo ngayon ay hindi na mauupo sa row 4, nakatabi ang mabahong basuran at walang. Electric fan. At ano ang dapat Ito gawin? na po, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Ronald Chica Vlog. So maraming salamat po. Okay, at Siyempre, wala kayong dapat gawin, kundi hit ko lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko sinasabi sa inyo na, please, don't skip! At suportahan nyo ang aming showbiz now na official. Ito yung aming Sumalto TikTok. kanta ka nga ng isang kanta nung BI natin. Parang wala akong may maalaala sa kanya. Kasi talagang pag narinig ko kasi yung niya sa mga FM station, nililipat ko. Kasi- Inaantok ka. Oo eh, oo. Oo, mapag-imbita sa antok yan. Actor. Pero alam Sa mo, totoo lang. ito siya yung pinangaralan ng isang veteranong senior, di ba? Anong sabi? Ang sabi sa kanya, huwag ka masyadong umano sa kanta mo, mag-base ka na. Ay, kilala ko yan. Oo, Kilala puro ko buhay. yan. Oo. Yung puro buhay lang. Oo. Ano mo sabi ko? Napakagaling na singer-composer. Yes! Lalaki. Oo. Oo. Huwag masyado, sabi niya. Sabi niya, oo. Di ba? Tama naman yung Tama kanyang naman ba't siya, na lang oo. palagi na lang ganon. Parang gusto niya daw Maging sino ka Come man. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Isa lang yan sa pyesa niya. Kung tayo'y magkakalayo. Sige, tuloy mo nga. Yan yung male singer na nangaral. Kung tayo'y magkakalayo.
magkakalayo. Siguro dapat ikaw ang pangalanan. Ako pangaralan. Pangako sa'yo. Ang ating buhay. Wag na! Naku, tapusin na natin ito. Basta maganda, pinahalakhak mo na naman ang mga SNNers. Naku, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtutok. At lagi po namin tinatanong mula sa puso, nasaan kami kung wala kayo? Di ba naman, Romel Chica? Salamat. At Wendell. Thank you. Kung tayo Yo'y magkakalayo, maging sino ka man. ay pinaghalo. Hanggang sa susunod pong sultada ng ating programa, inyong programa. Ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Sino ang tunay? Sino ang tunay na balik? Sinong dakila?